How to check? How to check? Ayan. So, good evening po sa inyong lahat and good afternoon po dito sa aming lugar sa bansang Saudi Arabia. And good day po sa mga viewer natin and welcome back po sa ating online tutorial. Ngayon po ay tatakal natin ang Photoshop, yung pong bagong version, 2021 version, and kung ano yung mga bagong features na nadagdag at kung paano gamitin ang mga ito. So, hindi man natin matakal lahat due to some issues katulad po ng kailangan mag-login tayo sa Adobe, yung iba naman ay naka-beta stage, ayan po. Pero majority ay itatakal po natin. So, welcome back po ulit and stay tuned lang po. Start po tayo ng in 1 minute. Okay, 1 minute na. Ang bilis ng orasan, ano? Anyway, so welcome po and buksan na po natin ang ating Photoshop. Ayan po. So naka-install na po yung aking Photoshop 2021 version. So check po natin kung 2021 nga. So about Adobe Photoshop. Ayan po. Yung 22.00 release. So 21 version po yan. Kaya nung mag-open po yung ano niya, yung pag-screen niya, yung opening screen niya, save ko lang po ito para mamaya i-open natin or bubuksan natin to. So, lagay natin ay pictures. Ayan. Papakita ko po yung opening screen natin. Ayan, pictures 1, lagay natin. Save. Tapos itong pangalawa ay, ayan, save natin dito. Ayan. So, save ko rin dito sa save as. Ayan, pictures 2. Ayan, gagamitin po natin along the way yan. I-off ko lang po yung ating Photoshop. Ayan, nag-off na. Then, open po natin ulit. So, yan po yung opening screen ng 2021 version. So, may kaibahan na po dun sa, syempre, may kaibahan na po dun sa mga na luma. Kaya, baka po kasi magtaka iba. Sir, bakit iba yung splash screen mo ng Photoshop? Yung pala, 2021 version yung gamit natin. So, ito po yung opening screen. So, Home tab, Your Work, Lightroom Photos, nakakonect po yan sa Lightroom, Cloud Document, connected na po sa document sa cloud natin and kailangan po meron tayong account sa Adobe para po magkaroon kayo ng cloud. Ayan, ito, nakakonect po yan. Ibig po sabihin ito, nakakonect po ako sa Adobe account ko. Ayan, meron po kasi mga features na kailangan connected po kayo sa
cloud sa inyong account sa Adobe para mag-run yung certain features. Okay, so buksan po natin, File, New. So dito wala po ng mga majority changes. Ayan. Ganun pa rin naman po. So kunin ko yung A4 size, create. Ayan. So yan na po yung opening screen natin. I mean, yan na po yung bagong document. So far, wala pa tayong nakikitang bago. So ano ba yung mga bagong features ng Adobe Photoshop? So titingnan po natin, ito po yung mga bagong features niya. Sky replacement, skin smoothing, so nakalagay po yun sa neutral filter, sorry sa spelling. Smart portrait, nakalagay po yun sa neutral filter din. Colorize, nasa neutral filter din. Pattern preview, which is gumagawa po tayo ng pattern before pero hindi natin nakikita yung epekto. Hindi natin nakita yung mga dugtungan, kaya kung pag ginamit na natin, may mga nagiging nakatile yung ating pattern. Hindi siya smooth yung dating niya or hindi siya hindi siya nakatile siya. Hindi siya seamless. Pero since meron ng pattern preview, mapi-preview natin yung ginagawa nating pattern bago natin siya gawing as pattern. So meron tayong quick action, live shape enhancement, parang inadapt niya po yung sa Illustrator. Discover panel, which is kapag nagpunta tayo sa help file, makikita natin yung mga features doon. Tapos automatic na kung ano yung gusto natin baguhin na doon sa help file niya, automatic makikita natin doon sa ginagawa natin. Preset search, version history. Ito po yung version history, kakaiba po yung history na tinatawag sa version history. Yung history sa Photoshop, yung paano ginamit natin yung mga tools, ito naman sa version history, yung mga changes pinapakita doon. Ayan. Select subject improvement. Makita natin mamaya. Mask and preset. Refine hair. Content aware or tracing tool. Easy plugins. Depth aware. Nasa neutral filter din. Makeup transfer. Nasa neutral filter din. Maganda po yung makeup transfer. Halimbawa, meron kayong artista na maganda yung makeup niya and gusto nyong i-adapt sa picture ninyo, possible po yun. Ayan. Hindi man 100%, at least majority nung image o nung effect nung makeup niya is mapupunta doon sa picture mo. Use of cloud document, kahit naka-offline, pwede mong gamitin. Reset smart object, pass access doon sa content aware, then brush tools, search. Dati hinahanap pa natin yung brush ng pang-smoothing. Ngayon, i-type mo lang doon sa search bar, ipapakita niya kung nasaan yung mga yon. Ayan. Sorry. Thank you, sir. Thank you, sir. Tama po. Neutral filter. Neural filter. Ayan. Kala ko mali ako. Mali nga pala. Neural filter. Salamat po sa correction. Ayan. Buti rin. Nandiyan si sir. Thank you, sir. Ayan. So, unahin po natin yung sky replacement. Okay. Mag-open po tayo ng isang file. Either nirender mo siya from 3D software or ginamit mo or picture siya, possible pong baguhin yung tinatawag niyang sky. So hanap po tayo ng sky dito. Kala ko mali yung spelling ko, neutral, neural. Neural pala, tama pala. Salamat, sir. Ayan, buti na dyan si sir. So hanap po tayo ng merong sky dito. Katulad po nito, image na to. Open natin. Ayan, so maliit yung resolution, pero okay lang din. Hanap pa tayo ng medyo malaki. Check natin to. Ayan, medyo malaki. Kaya lang merong trademark or merong tinatawag na watermark. Ayan, hanap pa tayo para mas makita natin yung kagandahan nung ginamit natin, yung gagamitin natin. So, hanap tayo sky image habang naghahanap siya. Ayan, so meron tayong landscape. Ayan, nakakita rin ako. Save image. Ayan, okay. So, open po natin ang ating first sample, sky replacement. Okay. Photoshop new. Ito po yan. So, sa classic Photoshop po, ang ginagawa natin normally, so ayan, tinitrace natin yung line. I mean, minamas out natin. So, bilisan ko lang po ito. Sample lang po itong ginagawa natin. Ayan.
Ayan. Ayan, tapos kung gusto natin palitan 'tong sky na 'to, ima-mask out natin. So, mask out, ayan mask out, puwede natin palitan, ayan siya, oh. Tapos open tayo ng sky. So, sabihin natin ay wala yata available na sky dito. So, kuha tayo ng available na sky. Ayan. Save image as. Okay, kuha tayo ng available na sky. Ito yung normal o classic way na ginagawa natin 'pag magbabago tayo ng sky sa Photoshop. Ayan. So, ganyan. Halimbawa, ganyan. So, hindi ko lang nilinis po yung pagma-masking natin. Ayan. So, meron pang mga natitira. So, ipapakita lang natin po yung features muna. Ayan. So, ayan. I-refine ko ng konti. Baka sabihin, Sir, mali yung cropping niya. Okay. Ano lang naman siya. Parang sample lang. Ayan po yung classic way kung paano natin gamitin yung pagbabago ng sky o change natin sa sky sa ating photos or sa ating rendered image. So, ang ginawa po ng Photoshop na bago, nilagay po o idinagdag yung features niya dito. So, puntahan po natin. Save as ko po muna siya para hindi ma-override yung isa. Save as. Tapos, sabihin natin dash B or dash 2. So, open ko po uli yung same image. So, Control 0. Ito siya. So, napapansin niyo po single layer yung image natin. Punta po tayo ng image. Rather, edit. Sa edit menu, nandun po yung sky replacement. Pag kinilik natin po yan, tingnan niyo po. Ito yung mga available preset ng sky natin. Makita niyo sa taas. So, hintayin po natin ng konti. Ayan. Ano pong napansin niyo dun sa image? Ayan, nagbago na po yung sky natin nang wala tayong ginagawa. Inactivate lang natin yung menu sa sky replacement. Sa edit menu, yung sky replacement. Tapos, ayan na po yun. I-okay ko lang po ha. Okay natin. Ayan na po yung ating sky replacement. And ang ginawa po, hindi niya pinakaelman yung original image. Gumawa po siya ng sariling group. Non-destructive po yung editing natin. Napapansin niyo po, ayan, oh. Ito na yung sky. Ito na yung kanyang masking. Ayan. Ito na yung kanyang mga overlay and so on. Pwede mong baguhin kung gusto mo. Halimbawa, ito sa foreground color, double click. Ayan, pwede mong baguhin kung gusto mo nang magkaroon adjustment. Ayan. So, yan po yung kagandahang idinagdag ng Adobe sa bagong Photoshop, sky replacement tools. So, what if kailangan natin ng bagong sky? Gusto natin bagong sky ang ilagay natin. Nakalock po yan, ayan, naka-connect kasi yan. So, gawa na lang po tayong bago. Click natin ulit, off natin, edit, sky replacement. So, assuming natin, akala natin, ay, iisa yung sky, hindi maganda. Iisa pala yung sky. So, pag tinignan mo ngayon, ayun, select sky. Tama si sir. Pag tinignan mo ngayon yung drop-down menu, andun na po yung napakaraming libraries. Hindi lang iisa, dalawa, tatlo. Tingnan po natin. Meron siyang drop-down dito. Ayan, ayan na po siya. Merong tatlo sa apat. Blue sky, spectacular sky, tapos mga sunset. Ayan po. Subukan po natin ng isa pa. Katulad po ng ito. Ayan po siya. I-okay po muna natin. Ayan yung adjustment niya. And napapansin nyo, nagkakaroon siya ng sariling adjustment. Hindi yung totally inilagay niya lang basta yung sky. Nagkakaroon siya ng blending. Ayan po yung kagandahan doon, no? Ayan. Ayan po yung sky replacement na napakaganda lalo na sa ating mga visualizer. Nagbago yung isip ng client. Gusto ko medyo dark. Hanap tayo ng sky. Tapos, i-edit pa natin yung ating rendered image. Tapos, ikakrop pa natin isa-isa. Ang kagandahan nito, ayan siya. Oh. Siya na yung nag-crop. Hindi na natin kinrop. Siya na yung bahala nag-crop dun sa object. Ayan. Yan po yung kagandahan ng sky replacement. Wow! Ayan. Sabi po ni Sir sa Creative Nation Academy, ayan, magaling po yung bisitahin niyo po yung kanilang website tsaka yung kanilang
YouTube channel, napakarami pong kayong matututunan do'n. Meron din pala sa video, possible din pala sa video na gamitin yung sky replacement. Hindi ko pa nata-try siya pero possible pala, oh. Ang galing, 'di ba? So ayan, tuloy po natin. Tanong naman ngayon, "Sir, papaano kung sariling sky ang gagawin natin? Wala dun sa preset, sariling sky yung gagamitin natin." Tingnan po natin ngayon. Edit, sky replacement, ayan. Di ko pa nagagamit yung isang command. Ayan, tingnan natin kung possible natin gamitin yung sarili nating sky na wala dito sa preset. Ayan. May makita po kayong button, nakita niyo po itong positive sign dito, and makita niyo po yung folder. Pag-click natin yung folder, magke-create siya ng create new group. Halimbawa ito, ayan, gawa tayo, create new group. Ayan. Pag-click natin siya, so sabihin natin may sky. So gano'n lang po, puwede niyong pangalanan. Ayan, okey natin. Ayan na po 'yun. 'Pag kinilik niyo po yung positive sign dito, yung button na mayroong square na may positive sign sa loob, maghahanap po 'yan ng sky na puwede niyong gamitin. So subukan po natin yung dinownload natin kanina, open natin. Ayun, mapupunta na po 'yan do'n, pangalanan natin, sabihin nating Sky 1, okey natin. Ayan na po yung sky. At the same time, ayan na po siya, oh, nailagay na po natin, automatic. Puwede yung i-resize o yung shift edge natin, ayan. Ayan, mapapansin ninyo yung pagkaka-gradient niya, naa-adjust natin, oh. Kung masyadong, abrupt yung changes dito sa may landscape, papunta sa sky, puwede niyong i-adjust dito sa shift edge. Ayan siya, oh. Fade edge, puwede niyong i-fade ng konti, ayan siya, oh. Kung masyadong abrupt yung pagkakaroon ng yung sa kulay niya, ayan. Brightness, puwede niyo ring i-adjust dito, ayan. Sky adjustment. Temperature, puwede ka ring mag-select ng temperature niya, ayan. Scale, kung medyo sir kung masyadong malaki sky mo tapos ang clouds niya lumiliit na, so puwede po nating ibigay yung scale na gusto niya. Wag lang po masyadong maliit kasi magkaano na po 'yan, magkakaroon deformation. Magkakaroon siya ng, border sa gilid. So ang ginawa po ng Photoshop, ng Adobe, yung scale niya is yung tamang ratio na from edge to edge inilagay niya na, then ikaw na yung mag-adjust nung gusto mo dun sa part na yun. Naglagay na rin siya ng flip tool kung mali yung halimbawa narito yung sikat ng araw, tapos sa image mo narito yung shadow. So alanganin o baliktad pala. Kung narito yung araw tapos yung shadow mo narito sa left side, puwede mong i-flip yung sky mo. Click, magpi-flip na yon. So yan po yung kagandahan ng ginawa ng Adobe sa sky replacement. Tapos, okey, tingnan pa natin sa ilalim, color adjustment, lighting. Ang output niya nakalagay new layer para hindi niya ita-touch yung original layer. So, 'di ba ang ganda? Hindi niya tinouch yung original layer. Instead, gumawa siya ng new layer para dun sa adjustment ng new sky natin. And meron tayong makitang dito mga brush tool, ayan, sky brush. Kung gusto nating i-brush out yung affected area, kung gusto nating baguhin yung affected area, ayan siya, oh, nagba-brush out siya. Anyway, balik tayo dito. Ayan, then okey natin. Ayan. So yan po yung ginawa na bago sa Adobe Photoshop 2021 version. Ito po yung ginawa natin, yung binarush out natin, oh. Naka-smart layer pa rin siya. So puwede mong i-on, puwede mong i-off kung gusto mo yung changes. Ayan. So yan po yung mga bago sa Photoshop ngayon. So, i-ano ko lang po yung ating video kasi po nagpa-bounce lang yung ating sound, ayan. Okay, so far wala naman. Yan po yung unang-una, sky replacement. Ayan po yung unang-una nating ibibigay na bagong features ng Photoshop. So, check pa natin. Select. Ayun, ito yung sinasabi ni sir kanina, oh, yung sky na ito. Puwede rin dun sa sky replacement. Instead na dito sa edit, sky replacement,
Na-add din pala siya sa select, then sky. Ayun, mase-select mo yung mismong sky din. Di mo na kailangan mag-crop, oh. Automatic niyang ika-crop out yung image mo. Ngayon, pinag-uusapan natin ngayon is photo. Papaano kaya kung rendered image yung ginawa sa 2D, sa 3D software? Possible kaya na mangyari din ng sky replacement? Check po natin. So, hahanap po tayo ng rendered image done from na ginawa sa 3ds Max or sa any software ng 3D na nilagyan ng sky. So, check natin. Hahanap po ako ng project na ginawa. So, check natin ng konti. So, habang naghahanap ay hanap lang ako. Okay, ito na po, nakuha ko na. So, magbubukas po tayo ng rendered image na ginawa sa Photoshop, rather sa 3ds Max. Titingnan po natin kung possible din siyang baguhin ng Photoshop natin. Yung tinatawag natin sky replacement. So, open ko lang po, save image. Ayan. Isa pa. Hahanap ako isa. Ayan. So, buksan natin. Open po natin. So, kanina po ay photos yung ginawa natin. Ngayon, ito naman yung mga images na ginawa ng proseso ng another software. Ayan po yan. Oh. Meron po siyang sky. Open pa tayong isa. Ayan, meron siyang sky. Baka sabihin lang ng iba na, possible lang yan kapag photos. Paano kung rendered image? So, ito po nakita nyo ay gawa sa Photoshop. Sa 3ds Max na ni-rendered para magkaroon ng sky. Ni-render para magkaroon ng sky. Ito rin. So, check po natin. Edit, sky replacement. Ito na po yung kukunin natin, sky. Kaya na po, automatic nagbago rin. So, galing, di ba? Ayan po yung kagandahan ng Photoshop ngayon. Kahit rendered image siya or yung digitally created na mga images, basta merong sky, ayan, ibabaguhin niya. Ayan. Ang mangyayari lang po dito, since halimbawa kung meron ditong tubig sa bandang ground, is i-ano nyo na lang po, i-reflect na lang yung sky dun sa taas. Subukan po natin na kapag may tubig naman yung ating image. So, kukuha ko po ng project na mayroong water or mayroong pool. Water, ayan. Titingnan po natin ano yung possible na pwedeng gawin. So, okay. Okay, so ito na po yung isa. Meron po siyang pool. Paano yung workaround o paano yung workflow kung ang ano natin, yung reflection ng sky ay na doon sa water. So, close na lang natin itong iba. Para alam natin yung application. Ayan. So, buksan natin. Ito, rendered image din. Hindi po yan photo rendered image po yan from 3ds Max using V-Ray and 3ds Max. Ayan po yan. So, check po natin. Edit, sky replacement. Ayan po yan. Kukunin natin siya. So, nagbago po siya. So, kailangan natin i-reflect dito sa ibaba yan. Ayan siya. Mapapansin nyo, hindi siya nagre-reflect yung sky. So, ang gawin nyo na lang, kunin nyo lang tong part na to. Actually, pwede mong i-save natin. Save. Duplicate ko lang yung group. Tapos ito pong part na to, ito na lang yung gagawin ko. Merge layer ko lang siya. Then, Control-T, right-click. Flip vertical. Ayan po yun. Or, kung tinatamad kayong mag-right-click, Control-T, hilahin nyo lang po yung top portion sa taas. Tapos, lagay ng shift. Kasi pag wala pong shift, ayan, yung adjustment niya kasi naka-ratio yan. No? Kapag may shift, ayan na po yung wala sa tamang ratio. Ayan po yan. No? Ayan. So, possible po yung mga part na yan. Ayan siya. Anyway, Control-T, right-click. Tingnan natin yung isa. Vertical. Ayan siya. Then, i-ano mo na lang yung distortion. Siyempre, kailangan nyo pong ayusin base sa reflection. Ayan.
check natin, lagyan natin ng opacity ng konti. Actually, dito lang sa pool naman kailangan reflection, hindi kailangan dito sa area na to. So, lagyan natin. Yan, 1, 2, 3, 4. Ayan. Ayan. Tapos kunin natin yung mask out. Ayun na po yung reflection ng sky. Ayan. Ito na yung ginawa ng sky replacement. Tapos ito na yung para sa reflection. Yan po yung possible na workaround doon sa part na yan. Mali pala yung ano ko dito. Control I para ma-invert yung kulay. Ayan. So, ganyan po yung paggamit. Paggamit ng workflow ng sky replacement, kung merong water, yung foreground din nyo. So, ayan, meron tayong number 1. Ayun, number 1. Number 2, skin smoothing. Ito yung na-type ko kanina, neutral na gawa ko. Namalikmata yata ako. Ayan. Salamat po kay sir. Kay Creative Nation Academy. Ay, visit nyo po yung ano niya kasi marami po napakarami po matututunan doon sa website nila and sa kanilang channel. Ayan. Mamaya po open natin para at least meron kayong idea nasaan kaya yung website nila. Si sir, mustra, wala naman yung website nila. So, papakita natin mamaya yon. Ayan. Ayan. Ayan, ayan mo si sir, non-destructive talaga. Kasi po una-una, bakit kailangan natin non-destructive yung editing? Doon sa mga bago, bakit kailangan natin non-destructive yung editing natin? Kasi po once na i-touch niyo ang pixel ng Photoshop, kada galaw niyo po sa image, nagbabago po yung kanyang pixel na naaapektuhan. Tingnan po natin 'to ha. Ito po yung original naka-lock. Duplicate ko po 'yun, tapos i-control T ko po siya and paliitin ko po. Enter. Ayan, pinaliit po natin ha. Control T uli natin, pero bago Control T, tingnan po niyo yung pixel, ayan siya oh. Control T natin uli and palakihin naman natin uli. Balik natin sa dating size. Enter uli. Nagkakaroon na po ng mga artifact. Nagkakaroon na ng deformation yung JPEG natin. Ayan. So, dito hindi masyadong pansin. Pero, kada bago nyo po yan, kada lagay nyo ng filter, naapektuhan po yung ano niya, yung pixel niya. So, hindi maganda lalo na sa mga graphic artists. Tapos sa high resolution, naka 4K resolution yung images. Malaki po yung epekto nun. Lalo kung nagpo-portrait kayo, napakalaki po ng epekto nun. The more na tinatouch mo yung image, the more na naapektuhan yung pixel. So take note po doon bakit kailangan lagi tayong magwo-work sa non-destructive na workflow. Ayan. Okay, so back po tayo. Next ay skin smoothing. So dati po gumagamit pa tayo ng napakaraming procedure. Dinoduplicate ang layer, tapos binablur yung image, tapos ayun, kung ano-ano pa. Ngayon po, mas pinadali. Meron po isang commercial na pang skin smoothing, kaya lang, papaano naman yung hindi mga affordable yung ano na yun, plugin. So, ginawa ng Adobe, idinagdag yung feature sa bagong Photoshop. Tingnan po natin. Open po tayo ng bagong image. Ayan. Open. Kunin po natin ayan. Tingnan po natin kung may naka-smooth na siya. So, dito medyo naka-smooth na yata. Anyway, check po natin kung nasaan yun. Pupunta po tayo sa filter. Ayun, tama nga, neural filter. Sir, thank you. Kala ko neutral. Ayan, neural filter. Ayan, malinaw na malinaw po, neural filter. Pag-click po ng neural filter, lalabas po itong item na to. Bagong window. Ayan, which is bago po sa Photoshop yan. Dyan yung dalawa po yan ha. Meron tayo sa taas, featured filter na tinatawag, and meron tayong tinatawag na beta filter. Ayan po siya. Marami po yan. Ngayon, ganito po yan. Buksan po natin yung mga filters na bago sa Photoshop. Tingnan po natin. Ayun nga, oo nga, tama si sir. Buksan po natin ha. Sorry, naka-active pala yung neural filter ko. Open po natin yung, eto. Ito po yung mga features ng neural filter natin. Meron po tayong filter na tinatawag na featured filter, yung skin smoothing,
tsaka style transfer, ayan. Tapos 'pag nag-open po kayo ng Photoshop lalo na bago yung Photoshop ninyo, meron kayong makitang cloud icon, ito po yun, 'no. Ang ibig po sabihin niyan kailangan naka-login po kayo sa account ninyo sa Adobe. So, ito yung, tinatawag nating featured filter. Ito naman yung tinatawag nating beta filter, ayan. So, skin smoothing, style transfer, tapos ito yung beta filter. Tingnan po natin dito sa ating, Photoshop. So, ito po yung featured filter, ito po naman yung beta filter. Sa baba po niyan, meron pa pong filter, ayan. Ito yung mga item. Photo to sketch, sketch to portrait, pencil artwork, paste to caricature, marami pa po yan. Ito pong mula sa photo restoration pababa sa paste to caricature, yan po yung incoming. So, yun ang mga beta filter, ay may nakalagay na beta sa gilid niya. So, take note po dun. Baka hinahanap natin yung mga filter, hindi natin makita, ay yun na po yun, yung paliwanag dun. So, mag-concentrate po tayo sa featured filter tsaka sa beta filter. Yung mga coming soon, yung mula sa photo restoration pababa, ay hindi pa natin magagamit. Ayan. Okay, unahin po natin yung punta tayong neural filter. Tapos nandun yung unang-una, yung tinatawag na skin smoothing, ngayon siya. Para po mag-activate yan, makita nyo po yung maliit na icon, yung bilog. Sa right side, i-click nyo lang po para mag-colorize siya. Ayan, active na po yan. And hintayin nyo lang po ng konti kasi yung iba matagal. Yung iba madali. So, dumedepende kasi sa graphics niya. So, ayan, nakita nyo po yung preview image natin. Ayan, nag-smooth kaagad siya. And pwede nyo pong kontrolin yung pagka-blurred niya, nung pong layer na yon. Pwede nyo kontrolin yung smoothness niya. Kung masyado na pong bako-bako yung mukha, yan, damihan nyo na po, i-maximize nyo na po yan. Pero joke lang po, depende sa taste ninyo. Ayan. Ayan, may blurred, smoothness. Ayan. Ayan po yung skin smoothing. Tapos i-okey po natin, meron tayong sa output na nakalagay, new layer. Pwede kayong maglagay dito, duplicate layer or current layer. So, new layer na lang para safe ka lagi. And ito naman yung preview kung gusto mong makita yung changes. Ayan. Ito yung before and after. Ayan. Tapos i-okey natin. Then gamitan natin ang additional tools. Kaya kung medyo naapektuhan yung mata niya, so kontrolin mo lang dito. Erase mo or whatever kung anong gusto mong adjustment. Ayan, brush out natin, right click, brush. Ayan. Baka nag-blur na yung mukha niya, tsaka yung mga edges ng dito. Ayan. Ayan. Tapos dito, kung gusto mong bawasan ng adjustment, so pwede mo ring, ayan. Para hindi naman abrupt na, ay, pinotoshop yan, ang kinis kasi. Ayan. 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 So, yan po yung paggamit ng neural filter, skin smoothing. Ayun. Sunod po ay smart portrait. Check natin. Ano ba yung smart portrait? Open po tayo ng panibago. Dapat pala hindi ko na in-open. Bagong picture naman, puro kulot naman yung nakuha kong sample. Ayan. So, check natin ang layer. Yeah, minaximize ko lang po ha. Ayan. Kaya lang, natanggal ko yung lock niya. Dapat ano. Tatry ko sir kung pwede nating i-automate. Pero siguro possible sir kasi merong value. So pwede nating, ayan, pinag-usapan namin yung pwedeng gawing action yung pag-smooth. Since may value siya, siguro possible sir na gawa ng action. Itatry ko rin minsan sir. Ayan. Thank you sir sa suggestion from Creative Nation. Si sir ano yan? Mamaya makikita nyo kung sino si sir. Ayan, so punta naman tayo sa panibagong filter. Tinatawag na Smart Portrait. Ayan. Check natin kung nasaan yung Smart Portrait na yon. So nag-open ako ng panibagong image. Tapos punta tayo sa
filter, sorry, naka-select dapat yung image, yung subject ninyo. Tapos punta tayo ng filter, neural filter. So kanina ginamit natin ay yung features niya, yung tinatawag na narito sa taas. Skin smoothing yung nandoon, tsaka style transfer. Dalawa lang po yung nandoon sa tinatawag nating featured neural filter. Pag kinilik po yung second icon, nakalagay beta filter, nandoon po yung tinatawag na smart portrait. Ito siya. So activate po natin yung blue icon, ayan, sa gilid, para po mag-activate yung neural filter. So ano ba ang pwedeng gamitin sa neural filter? Sa smart portrait na nasa neural filter. And take note po yung symbol meron po tayong cloud symbol sa taas nito. Ang ibig po sabihin niyan, kailangan naka-login kayo sa Adobe account ninyo para po magamit ninyo itong smart portrait. So may makita po kayo din, cloud icon. Dapat po naka-login kayo. So check natin kung naka-login ako. Definitely naka-login kasi yan, napapansin niyo yung account ko yun. Ayan. So ano ba yung pwedeng gawin? Nakalagay dito happiness. So nakita natin medyo malungkot yung subject mo ninyo. Ayun daw, excited to sir. Gawa tayo mga action sir later. So ayan po yung expression, happiness. So ayan. Sabi nung client mo, masyadong malungkot yung mukha ko. Pwede mo ba akong patawanin? So happiness yung kinuha natin. Tingnan natin kung anong possible na mangyari. Maximize po natin. Hintayin po natin kaunti kasi naka-cloud po siya, pinifilter siya or pina-process siya on the cloud. Ayan. Ayan, dapat nga daw may internet. Ayan, mahina yata yung net natin. Pero sige, tuloy lang. Ayan. Hintayin po natin ng konti. So sa mga viewer po, stay tuned lang po kayo. Napakarami pa pong item na itatakal natin. Ayan po, napansin nyo, tumawa siya, nagkaroon ng ngipin. Yung kanina, wala namang ngipin, no? Oh, 'di ba napaka-smart ng Adobe, ayun siya, oh. So kung masyadong buka yung bibig, puwede niyo pong i-adjust dito sa happiness niya, ayan. Oh, 'di ba masaya? Ayan po 'yan, 'no. Ang ganda pong gamitin. So kung masyadong abrupt, babaan niyo lang yung happiness, i-a-adjust niyo lang ng konti para ayan. Meron siyang surprise, merong anger. Tapos po sa mga ayaw tumanda, meron po tayong facial age dito, ayan siya, oh. Merong gaze, merong higher thickness, head direction, light direction. So napakarami pong inilagay na adjustment. Sa ngayon po ay papakita lang natin yung features pero next meeting po or next sa mga susunod po nating session, itatakal po natin isa-isa 'to. Exclusive para dun sa smart filter, sa smart portrait. Oo nga, internet is life. Ayan po, nagkaroon po ng adjustment yung ating subject. Ayan, yan po yung kagandahan ng smart portrait ngayon. So hindi ko na po iisa-isa yung surprise. Siyempre surprise, medyo na magbabago yung facial ano niya, facial reaction. Dapat po naka-check yung button na check, i-check niyo lang po. Tapos kung nasa gitna yung ating slider, meaning wala po pong changes yon. So dapat magkakaroon tayong adjustment para makita niyo yung preview. Makita niyo yung nangyayari doon sa subject. Ayan, so surprise, nagbabasa uli. Mahina yata yung net natin. Ayan, so check natin kung nagbago. Ayan, napansin nyo, nagbago yung facial reaction niya. Nagkaroon ng surprise. So yung pong ibang item din natin itatackle sa ngayon. Pinakita lang po muna natin. And magkakaroon po tayo ng exclusive topic para dito sa Smart Portrait kasi gagamitin po natin later on yan sa ating beauty box na topic. Pero po tayong topic ng beauty box sa Photoshop. And pakita ko later on. Yan po yung ginagamit ng mga tinamad magdala ng mga makeup kit. So ang ginawa ay tuloy lang ang photoshoot. Sa Photoshop na lang nag-makeup. Ayan. So ayan po yung happiness, surprise, and so on. So ano yung kaibahan nito, yung happiness dito sa Smart Portrait, dun sa Liquify. Meron sa Liquify, sa Liquify po kasi meron din yung pag-change ng ating subject. So i-okay ko lang po, new layer, okay. Tapos sa item handa yung facial age. Check na rin natin yung facial age nito.
Ayan, medyo processing on the cloud kasi yan kaya medyo medyo hintay-hintay lang natin. Tsaka po mahirap naman 'pag minamadali, ayan. Baka magkamali yung cloud sa pagbabago kaya hintay lang natin, ayan. So, nagkakaroon ng changes yung facial ano niya, ayan, oh. Okey, so i-okey ko lang po muna. So, deactivate ko muna yung subject ng facial page natin, ayan. Tapos i-okey natin. Titingnan po natin yung happiness ng smart portrait, marami pa po yan sa ilalim. So, explore lang po, ayan, ayan. Mas setting, may placement, may feathering din. So, parang, naka-combo ang dating niya, retain unique details, yung mga unique features ng face niya ay nire-retain natin. Oo nga, face aware. Eto ayan, okey muna natin, ayan, ayan na po yung nangyari, ito na po yung original, ito po yung nangyari. Check po natin sa Liquify, ayan. Dinuplicate po lang natin para meron po tayong for the sake po ng mga bago, meron po tayong filter then Liquify. Ayan, meron din dito sa gamit sa pag-a-adjust ng facial niya, ayan po. 'Pag ganitong case po mahina yung graphics, ayan. Sa right side po nandun yung mga face aware Liquify nakalagay dito, ayan siya, oh. Meron din siyang, eyes para baguhin, ayun. Kaya lang ano, so hindi ko magamit ngayon, mahina yung graphics ko. Either mahina yung graphics, ayan po yung mouth, puwede niyong patawanin dito, ayan, preview. So, sorry dito, mahina yung graphics na ngayon. Okey, so bisitahin niyo lang po then tingnan niyo lang kung alin yung mas gamitin. Dito kasi medyo abrupt yung dating niya, hindi masyadong nakikita yung features, ayan. Pero nagagamit kaya lang hindi katulad po nung nasa neural filter, mas, flexible gamitin, ayan. So, hindi natin nakita yung adjustment. Nagkaroon ng adjustment pero kokonti. Kung mapapansinin niyo sa gilid ng ano niya, ayun siya, oh. Ayan, so meron tayong dalawa, tatlo na pala. Sky replacement, skin smoothing, tsaka smart portrait. Then sunod po natin ay colorize. So, colorize naman tayo. Ito na rin ang gagamitin natin. Duplicate ko na lang. Tapos neural filter pa rin. Tapos colorize, under pa rin po siya ng beta filter, ayan, smart. After ng smart, ayan, sa baba, ayun, colorize. So, click po natin yung maliit na arrow going right para makita po natin yung mga subtools niya sa ilalim. Ayan siya, oh. Then i-activate ninyo po yung button nasa right side para po mag-activate yung filter. Tapos underneath, nandiyan po yung ayan, cyan, kung gusto niyo i-adjust yung kulay, ayan. And wag po kayong, kabahan na baka ma-touch yung object ninyo. Lagi po 'yan nakita niyo po dito sa output, laging naka-new layer para safety kayo. Ayan, ayan. Kung gusto niyo naman hanap kayo ng kulay dito, ayan, red, tapos okey natin, check natin muna. Ayan, nagkakaroon na ng adjustment. So, i-red pa natin. Okay, so okey muna natin. So, yan po yung, colorize. Nakita niyo po kinapi lang yung layer. Kaya safety pa rin yung ano niyo, yung object. So, ang gagawin niyo kung masyadong naapektuhan yung buong image, ayan gamitan natin ng ano mas tapos baguhin natin tanggalan natin ng effect yung hindi dapat. So, assuming natin dito, yung mukha lang ang pina-red natin. So, nag-mask out ako. Ayan. Okay, hindi ko na inisa-isa, since, colorize naman yung topic, hindi ko na minas out yung buong image. Ayan, tapos sa mata, gano'n din, brush out. Ayan. Ayan, hindi ko natin na ano okay, ayan sample, ayan. Original, ito yung merong colorize na nilagyan natin ng mask out.
So, ayan, marami na po. Pang-ilan na 'yun, 1, 2, 3, 4. So, at least makuha natin yung kalahati. Medyo makakahinga na tayo ng konti. So, colorize. Okay, next, neural filter pa rin. Mamaya natin i-tackle po yung etong sa pattern preview. Colorize pa rin. Sorry, neural filter pa rin. Then sundan na natin po yung pangalawa. So, after po ng smart portrait, sunod po diyan ay yung makeup transfer, ito siya. So, iba pa po yung sinasabi kong beauty box sa makeup transfer, pero napaka-usable po itong makeup transfer na 'to. I-click po natin. Ayan, makeup transfer, i-activate natin. Tapos una, maghahanap siya ng select image. Alin ba yung image na gusto mong kunan ng gayahin yung makeup? So, mag-o-open po tayo ng another image. Ayan, hanap tayo ng may makeup. Ayan. So, hahanap tayo ng merong makeup. Ayan. Ayan. So, kukuha tayo ng medyo yung kitang-kitang talagang minake-upan para alam natin yung magiging changes. Kitang-kita natin yung magiging changes. Ayan. So, wala akong makita. Ayun, merong isa dito. Ayan. So, sampulan natin. Okay. Convert mo muna sir sa BW. Ayun nga, oo nga pala ano, para hindi masyadong abrupt. Ayan, good, good suggestion. Convert muna para dun sa adjustment. Anyway, naka-move na ako dun sa ano, mamaya tingnan natin. Kuha po tayo ng may image 1 na may makeup. Ayun siya, ayan. So, i-a-adapt po natin 'to, i-a-apply natin dun sa ating kaya lang lalaki siya 'no. Sige, okay na rin for the sake of, ano natin, discussion. Ayan. So, ito yung makeup na gagayahin natin, image 1 nakalagay, papunta dito. So, naka-highlight yung image, yung subject, filter, neural filter, tapos activate niyo yung pangalawang button, beta filter, puntahan niyo sa ibaba yung makeup transfer, click, tapos activate yung gilid. Ayan, select image. So, ayun o, image 1. Nakita niyo po yung subject natin na kinuha, image 1 yung file name niya. So, narito na po siya, image 1. Ayan na po yan. So, hintayin po natin ng konti kasi nagtitimpla pa. Ayan, tinitimpla po on the cloud. Ayan. So, nagbabasa pa siya. Ayan na po, nakita niyo yung labi, nagkaroon na po ng kulay. Yung mata, nagkaroon na rin ng mga highlights. Ayun siya. Yung kilay, hindi masyado kasi hindi kitang-kita dito. Ayun, nakulayan na rin yung ano natin, yung kilay niya. Tingnan po natin, zoom natin ng konti. So, before and after, ito yung before. Ayan. So, nagbago yung kulay dito, pero yung kulay ng labi halos inadapt niya. Yun nga lang po, syempre kailangan natin i-adjust. Pero okay na rin so far, pero yung style ng makeup niya, inadapt niya ngayon. Yung heart dito sa may mata niya sa taas, hindi niya na-adapt kasi maliit na dito. Pero kung mapapansin niyo nagkaroon na rin siya. Kaya malamang kung pipikit ito, magkakaroon siya ng adjustment dito sa taas ng mata. Ayan po 'yan. Pero nakita niyo inadapt niya yung facial, yung ginawang makeup dito sa image 1 natin, inadapt niya. I-okey po natin, ayan siya. So hindi na kayo naghirap na papaano kaya kopyahin yung makeup ni ganitong artista o nung idol ninyo sa papunta sa ano ko, sa picture ko. Iyan na po siya. At the same time, separated layer po 'yan. Ayan siya. So puwede kayong magkaroon ng adjustment kung masyadong abrupt ang changes, adjust niyo na lang. Ayan, brush out uli ako, pero naka-mask. Ayan, makeup transfer. Ayan. O, 'di ba ang ganda? Lalo sa mga photographer po, sa mga nagpo-portrait. Kung nawalan kayo ng makeup, tapos yung gusto niyong tularan ay nariyan lang, may picture kayo, pakita niyo sa client, ay sabi ng client, "Ay gusto ko itong makeup na 'to, papaano ba 'to? Wala tayong makeup kit."
So, kampante ka na ngayon kasi meron kang Photoshop 2021 version. Be sure to have account sa Adobe. Yan, magagamit mo yung makeup transfer. Yan, madali lang. Mabilis lang po. Hindi nyo na kailangan kulayan ng labi, gayahin yung kulay niya. I-adapt niya yan. Ayan. So, yan po yung kagandahan ng mga bagong Photoshop natin. So, update na po kayo para makita yung kagandahan ng ng software. Okay, next. Nakuha ko na po yung makeup transfer. Ayan, so hindi ko na isasama dito sa bandang baba. Okay, one more na another neural filter. Kuha pa tayo. Filter, neural filter. Under pa rin ng okay, gamitin na po natin yung yung featured filter. After skin smoothing, yung pong style transfer naman. Again, dapat po naka-login kayo sa cloud. Ayan po makita niyo yung cloud symbol. Nakalagay po doon, this filter must be downloaded first. So, meaning hindi ko pa nada-download. Ayan. Pwede niyo i-download kung mayroon kayong account sa Adobe. Pag dinownload din nyo, ayan, mabilis lang naman na yun. Tapos hanap kayo ng filter or style na gusto niyo, click, highlight nyo lang, nagbabasa siya, i-adapt niya ngayon yan. Ayan. So, kinuha natin, ito pala yung naka-highlight. Dalawa lang pala yung isa lang available. Yung iba yata, kailangan pa i-download. Ayan. Di ko pa natatry po yung iba. Isa pa lang yung natatry natin. Ayan. Nagbabasa. Or hindi ko na-highlight kanina, kaya hindi na-adapt. Nagbabasa uli kasi iba po yung sinelect kong style. Art style or style transfer. Ayan o, in-adapt niya. So, mabilis lang. Kasi hanap lang kayo ng painting na merong style na ginamit, then, ayun, madali niyang makuha. Paano kaya kung manggagaling or wala dito sa library? Tingnan po natin, silipin natin, show more. Ayan po yung mga available pa. Oh. Yung mga famous painter natin, ito yung ginamit to. Ayan siya. Ina-adapt niya yung sinelect nating bago. Ayan lang po natin. So yung kung merong, ayan, in-adapt niya po yung style ng painting na nung art natin. Ayan siya. Select pa rin natin, baba, baba, baba. Marami na po, hindi na natin kailangan mag-load ng panibago. Hindi yata possible kung may bago. Then, pwede nyo pong control and preserve color, focus sa object or sa subject. Ayan, pwede i-control. Ayan siya. Ayan siya. Yung original color natin before, naka-preserve siya. So, kung wala yung preserve color, hindi siya naka-check, i-adapt niya yung style color naman. Ayan. Ito namang brush size, pwede nyong i-brush out. I mean, baguhin yung laki ng yung mga pixel niyan. Ayan. Check po natin yung dito. Kung ano yung gagawin niya. Yan, hinintay na konti. Ingat po dyan, may time na nagka-crash po ang style transfer. Yes sir, I tried before na nagka-crash talaga yung ano. Kaya wag tayong basta pindot ang pindot at wag po nating madaliin yung ano. Ayan, medyo mabigat po kasi yung ano natin, yung sa style transfer. Ayan, okay po natin ha. Ayan, sample ng style transfer. Ayan, thank you sir sa paalala. O ayan, take note po doon ha. Ingat sa paggamit ng style transfer. Ayan, ginamit niya. Oh. Ayan. Yung ginawa natin before, yung paggawa ng text sa Paste, ayan, in-adapt niya. Oh, yun din ginawa natin. Ang ginawa natin before, ang daming proseso actually. Pero ngayon, sinimplify na gamit ng neural filter. So, yan po yung mga changes ng Photoshop 2021 version. Marami pa po sa ilalim. 21 po yata yung na-noted ko dito and konti pa lang yung nakukuha natin. Ayan. So, magja-jump off po tayo. Ihahang po natin ang neural filter. Ayan. Pupunta po tayo sa pattern preview.
So, ihahang po natin yung ibang item, ita-tackle po natin 'yan sa susunod nating topic or sa susunod nating session. Pupuntahan po muna natin yung pattern preview sa ngayon, ayan. So, nakuha na po natin yung makeup transfer, ayan. So, tinype ko na, ayan. Para po hindi naman kayo masyadong minsan kasi pagka aral tayo ng aral, sa dami ng nakuhang topic, walang naintindihan. So, mas maganda po, i-tackle natin konti-konti para meron kayong meron kayong ano, chance o meron kayong time o meron kayong space para pag-aralan po yung na-tackle natin. Otherwise, mag-o-overload po 'yan or magba-bottleneck po 'yan sa mind ninyo. Kaya wag po kayong mag-alala, ita-tackle po natin 'yan. Then punta po tayo sa pattern preview natin. Ayan. Ayan, pattern preview. So, ano ba yung pattern preview? Kuha po tayo off na po natin 'to, pattern preview naman tayo. Okay, ano ba yung pattern preview? Load po tayo ng pattern dito, pattern. Ayan po yung pattern na sinasabi natin, ayan siya, oh. So, magke-create po tayo ng sarili nating pattern para dito. So, mag-create po ako ng new brush or new layer, ayan. So, sabihin kong, and maganda po yung pattern natin dito. So, create po tayo, Oops, sorry. Ayan, sabihin natin ito yung pattern preview natin. Oops, sorry. Gawa pa tayo ng iba pa. And ang pattern natin puwede pong smart object ang gamitin. Ayan. So, create po natin yung pattern. Meron pa tayong makita ditong ayan, define pattern, pattern 1, then kunin po natin dito. Ayan. Ayun yung pattern. Ayan. Tapos scale natin. Masyadong malaki na, 1. Ayan, napapansin niyo po yung pattern na ginawa natin. Simpleng pattern lang po yung ginawa natin. Naka-scale po siya ng, sabihin natin mga 20. Nakita niyo po yung joint ng pattern. Mas maganda po 'di ba kung parang seamless yung gagawin natin, lalo na po sa mga visualizer, lalo sa mga 3D visualizer, napakalaki po ng gamit nung pattern. So 'pag nagke-create po kami ng texture, kailangan po seamless siya na walang makitang dugtungan. Photoshop po yung foremost o ginagamit namin pag-a-adjust po ng pattern, ayan. So dito, napapansin natin yung pattern na ginawa natin hindi siya seamless, ayan nagta-tile siya, ayan siya, oh, makita niyo yung dugtungan. So, ang gagawin po natin i-o-off na natin yung pattern na 'to, ayan. I-activate po natin yung gawa po tayong panibagong brush or rather panibagong layer para sa pattern natin. Ayan, create po ulit tayo. Sabihin natin blue naman siya, ayan. So, create po ulit tayong panibago. Meron pa tayong makita ditong pattern preview, sa under po ng view ay yung pattern preview natin. So, pattern preview work best with smart object. Yung nga sabi ko, ang pattern natin puwedeng maging smart object. Transforming pixel layer may show unexpected result. So, mas maganda kung smart object. Anyway, pupuntahan naman natin 'to later on. Okay muna natin. So, makikita niyo nagkaroon ng changes yung background ng ating ginagawa. So may pattern preview na tayo, click natin. Draw tayo dito. Napapansin niyo yung dugtungan? Mati-trace out ninyo nasaan yung dugtungan ngayon. Ayun siya, oh. So, 'pag nag-minimize tayo sa ating drawing, ayan po yung pattern na ginagawa ninyo. Nakita niyo 'di ba, yung seamless o yung dugtungan ng bawat image wala na po. Hindi seamless na siya ang dating. So, ang dating nito sa mga visualizer, hindi na magse-segmented o hindi na magta-tile yung ginagawa nating, texture para dun sa sa ating project. Katulad nun, hindi siya nagpang-abot yung dugtungan. So, dito pa lang sa preview, puwede na nating i-correct yung dugtungan nila. Ayan, erase natin 'to kunyari, ayan. Ayan. So, ibig sabihin mako-correct na natin dito pa lang sa preview para 'pag in-apply na natin yung pattern na ginawa natin, seamless na siya, hindi na siya nagta-tile, ayun siya. Ayan po yung kagandahan ng pattern preview. Instead na trial and error ang gawin natin sa pattern, nakita natin ay laging mali yung dugtungan.
So, sa pattern preview pa lang makikita niyo na. So, gagawin na natin siyang pattern, edit, ayan po, define pattern, pattern number 2. So, exit tayo sa pattern preview, yan, off na natin, balikan natin yung ating pattern na ginagawa or create tayong panibago, pattern, ayan, kunin natin yung ginawa nating pattern, ito na yung pangalawa, ayan na po siya. Tapos, para mas makita, babaan natin yung scale, ayan yung pattern. Seamless na siya, hindi na siya nakatile. So, yan po yung kagandahan ng bagong Photoshop. And hope, ayan, pinalit natin yung scale. So, tingnan natin. Okay muna natin. Ay, naka-0 pala. No? Ayan, take note po nag-bottleneck yung ating memory ng, ayan. Ayan, nag-bottleneck siya. Ayan, no? Nakita nyo, medyo seamless na siya. Wala na yung, hindi na siya nakatile. Lalo sa mga designer, gamit na gamit po yan. Ayun nga, sabi ni Sir, sa mga textile designer. So, ginagamit namin sa pag sa interior design, pag naglalagay kami ng wallpaper, tapos yung wallpaper na download lang namin, kapiraso lang galing sa internet. Ayun, ginagawa namin, ina-adjust namin sa Photoshop. So kung meron tayong pattern preview, mas madali nating makikita yung tiling niya, yung pagka-seamless niya. So yan po yung ating naging topic ngayon. And marami pa po yung ating item, ayan. So bibigyan po natin ang ating sarili ng oras para mapag-aralan yung lahat ng yon. Kasi kung lalahatin po natin, medyo mahihirapan po tayong i-grasp pala, or mahirapan tayong mahirap naman na buhos ka ng buhos, aapaw lang po yung binubuhusan ninyo hanggang hindi nyo na matutunan yung ibang item. Hanggang lalabas dyan, isa na lang item yung natutunan nyo sa mga bagong features. So, see you po and salamat po sa panonood. Salamat po kay Sir. Ayan. Kay Sir Creative Nation Academy. Ayan. Facebook, ano po yan, si Sir? Nako, pag gusto niyo pong matuto ng Adobe, ayan, lapit lang po kayo. Isa po siya sa mga Adobe Educator. So, tingnan natin. Hindi ko makita yung preview ng ano natin. Anyway, so see you po sa next meeting, and sa next meeting po i-shout natin si Sir. Kukunin po natin yung website niya plus yung kanyang YouTube channel para maipakita ko po sa inyo kung ano yung mga pwede yung matutunan sa kanyang channel. Napakarami po. And see you po next meeting. And take note po wag po nating mamadaliin lahat ng item. Meron po kasing mga time yan na tinatawag, time frame para po i-absorb yung mga ginawa dito. Baka sabihin natin na, Sir, bakit sobrang bagal yung ginagawa ko? Bakit sa iyo mabilis ang konti? Konti lang So may kinalaman na po yan sa graphics, sa RAM, sa memory, sama-sama na po yun. Maging pasensya tuloy. Maging ano po tayo, magkaroon po tayong patience. And part po yan ng pagiging graphic designer, patience. Kung makakamit po kayo ng client na halos kada oras, pabago ng pabago, ayan na po, laging patience po yung kailangan ninyo. Ganon din po sa pag-aaral. So see you po next sa topic natin. Ano pa rin po, part 2 po ng ating Photoshop 2021, yung mga bagong features niya. So magkakaroon po tayo ng part 2. Para po magkaroon tayo ng space so learning na tinatawag, learning time o pag-a-adapt ng ating mga na ipakita ngayon. So salamat po and magandang gabi kagad Bago po 'yon, gusto ko pong ipakilala ang tinatawag nating Adobe Creative Cloud o sorry. Ito pong edX, lalo po sa mga sa mga nagdi-designer po, bisitahin niyo lang po ito. Ayan, Adobe Exchange, Adobe Education Exchange. Marami po kayong matututunan dito, isa pa rin 'yan. Ayan po yung magiging mga item na puwede niyong matutunan. And napakalaki po ng nagagawa ng Adobe Education Exchange, lalo na po sa mga gustong matuto. Napakarami pong item diyan sa loob. Discover,
Ayan, gawa lang po kayong account. Ayan. Bisitahin niyo lang adobe.com, edX.adobe.com, ayun siya. Ayan yung ano niya. Diyan niyo po makikita si sir. Pakita natin si sir. Ayan. Kaya po si Sir Roland, siya po yung nagko-comment kanina. Ayan po yung kanyang track record. So marami po kayong matutunan sa Adobe Exchange. Sama-sama po tayo matututo dito. Bisitahin niyo lang po yan. Ayan siya. And sa mga supply din, may mga training center din. Bisitahin niyo po ang Mechaniweb na kung gusto niyo mag-acquire ng mga Adobe software. Ayan. Kaya lang wala akong website nila. Facebook lang ako meron. Ayan, naka-shoutout sila. Sinoutout na natin. So, pakita natin. Sir, Facebook lang, oh. Ayan po yan. Meron silang mga item para sa mga Adobe product. Ayan. Ayan. So, see you po next meeting. Bukas po, same time. Mga alas 5 po bukas ng hapon para po sa part 2 po ng bagong features ng Photoshop 2021. Maraming salamat po and magandang gabi po sa inyong lahat.